Wala nang no choice ang Lakers ngayon kundi mamili sa pagitan ni LeBron at Austin Reeves. Mas malakas ang leverage ni Reeves sa free agency. Ito kasi yung critical na sitwasyon ngayon sa Lakers. Dahil ngayon di pa nag-uumpisa ang offseason, marami ng mga teams yung nagpapakita ng interest kay Reeves. Nandyan yung Chicago Bulls at Brooklyn Nets at iba pa na kayang magbigay ng max deal offer oras na pumasok sa free agency. Itong si Reeves around 40 to 45 million. Kaya kapag may nagbigay nga raw kay Reeves ng ganyang klase ng salary contract, gaya ng 5 years 200 million total value, mapipilitan mismo ang Lakers na tapatan o ilapit ang offer nila para hindi mawala sa kanila itong si Reeves. Lagi nyong tandaan, NBA is a business. Based na rin yan mismo sa mga analyst. Kaya ngayon, lalong umiinit kung ano yung gagawin ng Lakers, lalo ngayon na plano nila na panatilihin si Reeves, at yan din mismo yung nire-request kasi nitong si Luka. Sinabi pa niyan mismo sa front office na wag gamitin si Reeves sa kahit anong package para sa trade nitong si Giannis. Kaya walang no choice, sinabi na yan ni GM Luka, ni Luka pala. Kaya nagiging komplikado yung sitwasyon nitong si LeBron. Iba kasi yung sitwasyon niya. Sa report na lumalabas kasi, karamihan sa mga contender teams na gustong kunin si LeBron, wala nang malaking cap space ngayon. Kaya hindi nila kayang magbigay ng katulad na kontrata na pwede pang ibigay ng Lakers kahit na salary discount pa. Kaya hindi gaanong napipressure nga raw ang Lakers front office sa bidding war para kay LeBron sa market kumpara kay Austin Reeves ngayon. Yung mga contender team kasi na gusto lang makuha si LeBron gamit yung veteran minimum deal o buyout contract lang. Nung nakaraang extension window kasi, ang pinakamataas na extension lang na pwedeng inoffer ng Lakers kay Reeves, around 89 million sa 4 na taon, na sobrang baba nga. Kaya tinanggihan mismo yan ni Reeves, pero wala sa plano niya na umalis. Strategy lang yan mga pare ko para mas malaki yung pumasok sa kanya na contract sa free agency. Based sa iba't ibang NBA executive at analyst kasi, ang market value na talaga ngayon ni Reeves aabot sa 40 to 42.5 million per year, around 5 years 230 to 241 million range kung sa Lakers siya pipirma. Yan yung dahilan kung bakit sobrang mahal na ang magiging commitment ng Lakers kay Reeves. Yan din yung dahilan kung bakit lalong sisikip ang salary cap nila. Sa core salaries pa lang kasi, sobrang laki na. Kay Luka nasa 46 million, kay LeBron nasa 50 million pa. Kung isasign nila si Reeves, nasa 40 million extension, lalagpas na agad sila sa 135 million. 3 kontrata pa lang yan nasa lineup nila. Samantalang ang projected NBA salary cap nasa 160 million pa. Yan yung problema ng Lakers. Halos ubos agad ang cap space sa 3 player pa lang na to. Kaya nagkakaroon ng problema talaga sa LeBron cap planning. Si LeBron isa pa ring elite player pero nasa 40s na. Sa mga analysis, ang problema hindi nga raw yung performance ni LeBron kundi yung timeline. Kapag binigyan pa kasi siya ng Lakers ng 50 million plus multi-year commitment, pwedeng mawalan lang ang Lakers ng flexibility para magdagdag ng starting center, defensive wing, bench depth. Yan yung problema, hindi sila makakapag-roster upgrade at future star acquisition sa paligid ni Luka at Reeves. Kaya kahit gusto ng Lakers na manatili si LeBron, iba na nga raw yung tingin nila sa roster building ngayon. Kaya ngayon lumalabas na talaga na mas priority na ng Lakers itong si Austin Reeves kaysa kay LeBron. Based mismo sa Lakers insider na si Jovan Buha, may 2 reason. Una, si Reeves long-term cornerstone kasama si Luka. Pangalawa, si Reeves kasi ngayon mataas ang market leverage dahil may ibang teams na kayang magbigay sa kanya ng malaking kontrata. Samantalang si LeBron, kakaunti lang yung mga teams na may malaking cap space na pwedeng humabol. Karamihan pa ng contender teams, mid-level exception o minimum contract lang ang kayang i-offer sa kanya. Kaya hindi niya magagamit ang market para i-pressure ang Lakers sa parehong paraan na kayang gawin ni Austin Reeves. Based na rin kasi sa reports at cap analyst, may ilang possible scenario ngayon na pwedeng gawin ang Lakers sa pagitan ni Reeves at LeBron. Pwede kasi nilang bigyan muna ng araw ng malaking long-term deal si Austin Reeves. Malinaw na uunahin na si Reeves. Pagkatapos kausapin si LeBron na possible short-term contract lang o 1+1 deal o pwedeng player option structure para manatili pa rin araw na flexible yung cap space nila.
o mag-discount mismo si Lebron. Yan yung option. Kung handa nga raw siyang kumuha ng mas mababang salary kaysa sa max deal, mas magiging madali nga raw para sa Lakers na panatilihin siya at si Reeves dagdagan ang roster at makakahanap pa sila ng center at defender. Dahil full commitment kay Luka at Reeves, ito mismo yung nakikitang pwedeng maging direksyon nga raw ng Lakers ngayon kung pumayag si Lebron sa short-term deal o discount salary. Si Luka ang franchise superstar, si Reeves ang long-term co-star. Si Lebron magiging short-term piece na lang, depende pa sa magiging price at contract niya. Tinitignan na lang rin kasi ngayon kung mas malaking value ba si Reeves bilang long-term foundation kasama si Luka at kung worth it yung 40 million plus year na pwedeng ibigay sa kanya o mas pabor pa rin nga raw sa Lakers na bigyan si Lebron ng max salary kahit nasa 40s na yan. Yan yung pinaka-discussion. Based na rin kasi mismo sa mga insider, mas nakikita ng Lakers si Reeves at Luka bilang foundation sa future nila. Kaya sila ang mas gustong protektahan sa long-term salary planning. Dahil si Lebron hanggang ngayon wala pang desisyon kung balak pa rin ito manatili sa Lakers, pero kailangan niya kasing pumasok sa minimum deal o salary discount. Pero kung hindi pumayag itong si Lebron sa bagay na yan, siguradong matatapos na yung usapan.